Marami po din po sa ating mga Pinoy ang gusto makapag-abroad o mas maganda ay permanenteng manirahan sa abroad, di po ba? Kaya po nauso nga yung mga online dating, no? At nangangarap po na makapag-asawa na isang foreigner dahil yun po talaga ang pinakamabilis na paraan para po ay permanenteng manirahan sa bansa kung saan nakatira po yung foreigner. At hindi lang po yun, kung kayo po ay may anak na 18 years old pababa, ay magkakaroon din po itong anak po ng permanenteng visa po sa bansa kung saan po nanirahan yung naging asawa nyo po. At pwede din ipetisyon yung mga anak nyo kung more than 18 po sila at yung mga magulang o kaya mga kapatid. No? Yun lang medyo matatagalan po ito dahil may pila po sa pang-application ng mga katulad nila. Pero alam niyo po ba na may paraan pa na makakuha ng permanenteng visa kahit sa US, sa Canada, sa New Zealand, Australia, at kahit po sa mga bansa sa Europa? Dahil kung meron po kayong mga skills na kailangan po ng mga bansang ito, ay pwede po kayong magkaroon ng tinatawag na employer-sponsored visa. Ano po ba ito employer-sponsored visa? Ito po yung visa na ibibigay sa inyo kung hinire kayo permanently ng isa pong kumpanya na nasa ibang bansa. Sino-sino po ba yung mga nabibigyan ng mga visa na ganito? Siyempre, nandyan pa rin po yung patok na patok, no? Yung nurses pa din. At nandyan din yung mga medical technologists, yung mga occupational therapists, speech therapists, physical therapists, at iba pa po mga kursong medical, no? Ang problema lang sa mga kursong ito ay syempre po, napakamahal po mag-aral sa mga kursong ito kasi kailangan po natin ng bachelor's degree. At hindi lang po yon. Para makapagtrabaho po tayo sa bansa, kung saan po kailangan po yan, ay kailangan makapasa po tayo sa kanilang board exams. At syempre po, kailangan din po tayo makapasa sa English exam na medyo mahirap din pong ipasa. Pero alam niyo po ba na may mga trabaho na in-demand ngayon sa napakaraming bansa po na hindi po natin kailangan magtapos ng 4-year course. At ito po yung mga tinatawag natin na mga skilled workers. So, kailangan lang po natin na may training tayo sa TESDA o kaya sa mga eskwelahan po kung saan po ito ino-offer o kaya po yung iba nga hindi po kailangan talaga na nakapagtapos ka kasi mas gusto po nila na may experience ka talaga. So, ano ba yung mga trabahong ito? Andyan po yung mga construction workers and anything related to construction. Yung mga scaffolding, painting, mga electrical jobs, laborers, yung marunong magmasa, roofing at kung ano-ano pa. Siyempre, nandyan din po yung marunong ka mag-air conditioning, yung mga mechanics po, mga auto mechanics, no? Hairdressers, yung mga caregivers, mga truck drivers, food attendants, chef, at kung ano-ano pa. Kung hindi man tayo mapalad na magkaroon po tayo na tinatawag na employer-sponsored visa, aba, dito lang po sa Asia at mga karatig bansa dyan sa Middle East, napakarami din po kailangan ng mga migrant workers. Lalong-lalo na po sa mga bansa na hindi po masyado marunong mag-English like Japan, China, Taiwan, Malaysia, Thailand, ay nangangailangan po sila ng mga English teachers. At napakalaki po ng mga sweldo ng mga English teachers sa mga bansang yan. Nasa 100 to 200,000 per month po ang mga sweldo. Siyempre, nandyan pa din po yung hiring ng mga domestic helpers, no? Mga construction workers, mga engineers, lalong-lalo na sa Middle East po. At nandyan pa din po yung mga nurses din. At alam niyo po ba, yung patok na patok sa Japan ngayon, syempre mga entertainers pa din, no? Singers at saka yung mga nagbabanda. Kaya po, kung tayo po ay parent at meron po tayong mga anak, no, na gusto po natin ipag-abroad, ay ugaliin po natin na alamin kung ano po yung mga trabaho na pwedeng-pwede po na ma-hire po sila sa abroad. At napakasimple lang po gawin yan. Pumunta lang po tayo sa www.dmw.gov.ph kasi ito po yung departamento po ng mga migrant workers. At ang gagawin lang po natin, pag tayo po ay nasa site na, ay pindutin po natin yung careers. At pagkatapos po, pindutin po natin yung approved job orders. At isearch na po natin yung bansa. Kung ano yung bansa na gusto po nating puntahan o puntahan po ng mga anak po natin at makikita po natin doon lahat po ng mga kailangan po ng bansang yan. So kung meron nga po kayong anak na nagtapos na po at gusto nyo makapag-abroad, ay pwede nyo pong pindutin kung ano po yung available po dyan, no, na pwede pong ma-hire yung anak nyo po. At alam nyo po ba, ang maganda po dyan ay wala po yung placement fee. So halimbawa lang, no, tinan po natin yung US. Ayan, so makikita po natin dyan na sa US po ay mas marami po yung hinahire na mga nurses.
So ngayon, punta naman po tayo sa bansang Japan. Makikita naman po natin dyan na marami nga pong kailangan na mga entertainers, no? Yung mga band, yung mga nasa banda. Pag tayo naman ay pupunta sa New Zealand, mas marami naman dyan na kailangan sa mga construction naman. Kaya po ay gamitin po natin yung site na yan, no? Para malaman po natin kung ano po yung mga kurso na ipapakuha po natin sa ating mga anak. Lang sa ganun ay hindi na po tayo nagsayang ng pera at nagsayang ng oras. At mahahire po sila kaagad-agad.